Tapos pindutin nyo yung PS Pad installer. Ang gagawin natin ngayon ng i-demo ko, yung gagawin yung activity na isasabihin next week. Pero habang dinidemo ko, magkakaroon tayo ng discussion para malinaw. At gusto ko, kapag may tanong kayo, sabihin nyo sa akin kagad. Huwag kayo magtatanong sa mga kaklase nyo, ha? Kung may tatanong kayo, kunwari pag wala na ako, sa kanyo na lang tanong yung mga klase nyo. So, pag dito ako, tanongin nyo sa akin. Ha? Sige. Hindi number 1 nyo is gumawa kayo ng resume nyo using the basic HTML. Ang requirements ko dito sa activity 1 ninyo is magkaroon kayo ng personal information, educational attainment, work experience, eligibility for professionalism or skills or certifications, and hobbies and skills or character reference. Basic HTML na mayroon kayong 2x2 pictures na nakalagay. Kailangan na ito gano'n. So, hindi naman. Any picture nyo na 2x2. Specific ako sa size, ha? 2x2 picture. Ibig sabihin 2 inches by 2 inches. May merit lahat to. Kunwari, 4 lang yung nilagay ninyo na laman, may bawas. Walang picture, may bawas. Hindi 2x2, may bawas. Okay? More than okay lang, pero walang dagdag. Ha? Sir, baka di ba makilala sa Google pa na? Oo. Ha? Yun yung first activity ninyo. Ngayon, ang actual demo na gagawin natin, gagawa tayo ng resume. Resume ko. Ngayon, na i-demo ko sa inyo. Lahat ng i-demo ko dito, i-upload ko sa Schoology. Siyempre, walang kopyahan. Kasi last time, may nagkopyahan. Pati pangalan, nagkopyahan. Okay? Oo. Ayoko na sabihin kung sino. Basta may nagkopyahan last time, yung mga last batch ko. Ay malalaman ko rin kung kayo ang gumawa. At, ganito ha, huwag yung i-draft to sa Microsoft Word. Kasi sa Microsoft Word, pwede kayong gumawa ng resume nyo doon, isi-save as nyo lang siya na .html. Hindi ko tatanggapin yon. Dapat basic. Ibig sabihin, nag-code kayo. Magko-code kasi tayo ngayon. Okay, ganito rin. Baka magtatanong kayo, bakit kailangan basic? Same thing kasi last time, may nagtanong sa akin, bakit daw basic? May mga CMS na tayo. Ang reason ko is, multimedia applications, we have to learn the basic first. Kasi in case na walang internet, kagaya nito, wala akong internet sa laptop ko, makakagawa pa rin tayo ng website. O makakagawa pa rin tayo ng web pages. Basta tandaan nyo ang basic. Ang sample ng okay, may tanong. Ang deadline sa Saturday. Sir? Sir, opo, personal info. Mamaya, sir, i-kuhan ko, kasama doon sa PowerPoint na i-upload ko, andun yung activity work nyo. Even yung mga reading materials na kailangan. Andito siya, basta ibibigay ko, sir, sa PowerPoint, huwag nyo na ilista. Naka-specific na lang doon. Basta maliwanag, ha, may bawas, may merit lahat ng hindi kumpleto. Kasi parang katulad din yan ng pagsasabit ng assignment. Di ba, syempre, kapag nagbigay ka ng 1 to 10 assignment at hindi sinagot yung isa, di ba bawas ang isa? Ganon din dito. Pero mataas ako magbigay ng grade. Di ba, Ma'am Daran? True. Magdagdag para extra point. Walang extra point na dagdag. Ha? Excited ba kayo gumawa ng resume? Yes. Okay, sige. Umpisa na natin. Ang pagkaan. Sige. Okay. Ang tawag dito, web page muna. Pero magiging website yan kapag mayroon kang collection of web pages na under sa isang domain.
Ano ba yung domain? Ang domain yung nakalagay dito sa taas. Yung web address mo. Okay? Para malinis yung paggawa natin, ibigyan ko kayo ng, magde-demo ako ngayon kung paano gumawa ng isang HTML at kung ano yung mga, tandaan nyo itong mga gagawin natin na kung ano yung basic tsaka kung ano yung step by step na paggawa. Okay? Kasi malay nyo mag-a-apply kayo sa ibang school. May portfolio ba kayo? Ano ibig sabihin ng portfolio? Di ba usually hinahanap yan? Ang portfolio kasi kung ano yung informations na nasa atin. Okay? Ready? Ready na kayo? First na gawin ninyo, gumawa kayo ng working directory nyo. Ano ibig sabihin ng working directory? Ang working directory is mag-create kayo ng folder. Usually, yung pag-create ng folder, kung ano yung relation, kung ano yung purpose ng gagawin yung webpage or website. So, kung kunwari, magagawa tayo dito ng... Wait lang, saan na yung mouse ko? So, wait lang. Kunwari, dito sa documents, doon sa UMAC batch 2, gagawa ako ng folder ko. Ang working directory, ibig sabihin, gagawa ako ng folder. So, gagawa ako ng folder ko ng pangalan, my resume. Yun yung basic. Alam niyo kung bakit ang purpose ko dito? Kasi later on, dadagdagan natin ng picture. Sa pagdagdag ng picture, mayroon tayong relative path at meron din tayong direct path. Malalaman nyo ang kaibaan later ng relative path tsaka ng direct path. Okay? Umaya yun. Para kapag naglagay kayo ng mga audio files nyo, mga images, lahat ng mga gagamitin yung lahat ng mga gagamitin yung materials, pictures, images, audio, dito nyo lang ilagay. Para kapag kinol nyo na kapag gagamitin nyo na yung mga images na yon, hindi nyo na kailangang ilagay yung direct path. Ano ba yung direct path? File location. Alam mo yung file location? Ha? Ano yung file location? Kung saan nakalagay yung file. File location na naman. Diba? Kasi kung hindi mo ilalagay yung file location, pag nag-direct ka, hindi mo makikita yung picture. Kaya dapat, ang gamitin natin relative path. Ang ibig sabihin ng relative path, kapag nandito siya sa directory na to, at yung kinocall na page natin is, kunwari yung may page tayo dyan, kapag kinol mo yung file name lang na yun na walang relative path, hahanapin lang niya yung image na yun within the directory. Yun yung relative path. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga websites na kapag nag-include ng picture, kunwari file name lang yung nilagay. Ibig sabihin, nasa loob, yung image na yon, nandun lang siya doon sa loob lang ng directory. Kaya itong advice ko, kung maglalagay kayo ng picture, doon lang sa loob ng working directory. Working directory, ibig sabihin doon sa working ng folder mo. Okay? Yun yung pinakaunang step. And then, ang una, syempre, magpo-code na tayo. Okay, bigyan ko kayo ng glimpse kung anong kung ano ang itsura ng isang HTML file. Ita-type niyo yan mano-mano. Manual yan na tina-type. Yan ang example ng isang HTML file. Ano ba ang portion? Ano ba yung mapapansin niyo dyan sa HTML file na yan? Ha? Puro ang tawag dyan, okay. Ang tawag dito, wait lang ha, yung aking mouse. Ang tawag dito sa mga to
Yung mga to ha, yung mga naka-enclose sa greater than or smaller than, ang tawag dyan, tags. Ang HTML file ay puro tags. Ano ibig sabihin ng head? Ulo. Tama. Tama naman yung ulo, head. Nasa upper portion lang yan. Ngayon, kung titingnan nyo, maganda kasi wait lang. Ito kasi medyo malinis yung pagkakagawa ni Mami. Kanina to? Kay Ma'am Laarni. Ito yung kay Ma'am Laarni. Eh, sige, wag na yan na yun. Yung head, kung i-compare natin dito sa laman nung kay Babiera, ito. Ito. Di mo kung makikita nyo resume yan. Ito yung kay Ma'am Laarni kanina. Ito yung andun sa code natin. Ano yung title? Ibig sabihin, title ng page nyo. Na makikita nyo ito, usually, dito sa ano ba dito? Na makikita nyo dito, ano yung title? Ito yung resume. Yan yung title. Tapos itong ano na yun? Okay, sige, ito na. Tapos makikita nyo yung body. Ang ibig sabihin ng body, yung laman na, diyan mo na ngayon ilalagay yung laman ng HTML mo. So, ibig sabihin, puro tags yan. May mga portions ang HTML. Kapag nasa head portion siya, nandun lang siya sa taas. Kapag body, nandun na siya sa loob. May portion din na footer, pero hindi na ginagamit yun ngayon. Tapos, kapag gagamit kayo ng tags, kung papansinin nyo, may opening tag at saka may closing tag tayo. Ano ibig sabihin ng opening tsaka closing tag? Ang tags, they come in pairs. Dapat may open tsaka may close. Unless, kapag hindi mo yung close, sasakupin niya lahat. Nag-auto-generate si browser sa pagbasa niyan. Kaya dapat careful kayo sa paglagay nyo ng closing tag. Ito yung opening tag, anong kaibahan nito? Tsaka ito yung closing tag. Anong kaibahan? May backslash. Lahat ng closing tag may backslash. Okay? Ang ipapa-research ko sa inyo, kasama sa activity ninyo, yung submission, tsaka different tags and attributes. Okay? Yun yung mga ipapagawa ko. At least binibigyan ko. Kasi, kapag gagamit kayo ng HTML tags, maraming tags ang HTML. Mayroong B, mayroong I, mayroong image, mayroong audio, mayroong embed. May H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ibig sabihin, heading 1 to heading 6. So may maraming basic na gagamitin natin na HTML tags. So dapat continuous yung learning natin sa HTML tags. Kasi marami, literal, marami. 500 na HTML tags, marami. Mayroon. Na pwede mong gamitin. Mayroong TM, mayroong div, mayroong table, mayroong iba't ibang klase. Okay? May question kayo, mag-start na tayo mag-code. Ganitong gagawin natin. May question pa kayo sa tag. Tapos kung mapapansin nyo, kung ano yung andoon sa labas, andun sa loob, yun yung mga nadi-display. Diba? Open information overload ka ba? Hindi pa. Hindi pa. Malinaw ba? Malinaw.
Basta tandaan nyo, doon sa pag-create ng tags, mayroon tayong dalawang portion lagi yan. Dalawang portion. Mayroon tayong head tag tsaka body tag. Ang head tag sa taas. Ang body tag, yun yung dinidisplay. Usually, ang head tag, hindi ko wag ko nang i-explain, pero ito, wait lang. Sige, advance na to. Ang head tag, usually ginagamit yan for SEO tsaka yung pag-robot crawling. Pag nagsisearch ang Google, usually nagre-rely siya sa head tag ng mga website. Huwag yun ang i-question yun, basta yun yung purpose ng head tag. Oo, yun yung title. Yung body tag, yun yung content, laman. Usually, ito ha, almost lahat ng tags mayroong closing tag. Pero hindi lahat ng tags may closing. One perfect example is yung IMG, yung image. Pag nag-include ka ng image dyan, walang closing tag yon. IMG lang ang gagamitin mo. Yun yung example ng tags. Pero almost lahat ng HTML tags, they come in pairs. Ibig sabihin ng they come in pairs, mayroon silang opening and closing tags. Question. Mag-start na tayo. Game na. Are you ready? Sige. Sa Mac kasi, hindi uubra ang PS5 kasi ang PS5 giniit lang siya for Ubuntu and for Microsoft. Kaya ang gagamitin ko Komodo pang Mac dahil yun yung gamit ko. Okay? Sa mga may gamit na Mac, sinasuggest ko yung Komodo na editor. Pero sa mga Windows at Ubuntu, yung mga naging Linux, PS Pad, Notepad++, walang problema. Kahit na anong editor, pwedeng gamitin. Even Notepad, pwedeng gamitin. Pero kasi, masakit sa mata ang paggamit ng Notepad dahil walang text highlighter. Makikita nyo yung itsura mamaya kapag nag-actual code kayo sa PS Pad. Okay? Gets? Okay. Ready? Ito yung ginagamit ko, Komodo. Mag-create tayo ng bago. Okay. Malaki na ba? Maliit pa? Ilalayo.